Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng mundo ng palakasan at sports, may mga tao na pinipiling mangdaya para lang makalamang sa iba. Kaya mula kay Floyd Mayweather na may madilim na sikreto, hanggang sa soccer player na nanalo ng World Cup dahil sa lantarang pandadaya, ay pag-usapan natin ang 10 pandadaya sa sports na nahuli sa akto. Kaya kung handa ka nang mapanood ito, ay simulan na natin. Number 10. Floyd Mayweather Jr. Si Floyd Mayweather Jr. ay isang retiradong boksingero na may kamangha-manghang record na 50 panalo at walang talo. Dahil dito, siya ay isa sa iilang boksingero na nagretiro na hindi natalo. Nanalo siya ng mga titulo sa iba't ibang timbang at talagang napakahusay niya sa pagboboxing. Ngunit, hindi naging madali ang kanyang karera. May mga nagsasabing gumamit siya ng mga ilegal na suntok at mga ipinagbabawal na gamot, kasama na ang mga IV injection na maaaring magtago ng paggamit ng bawal na gamot. May pahintulot siya mula sa USADA na tinatawag na TUA, ngunit nakuha niya ito 19 na araw matapos ang paggamit. Iimbestigahan sana ito ng USADA, ngunit walang malinaw na resulta. Bukod dito, siya ay inakusahan din ng pananakit sa mga babae at nakulong noong 2012 dahil sa domestic violence na nakasira sa kanyang pangalan at nagbigay daan sa mga talakayan tungkol sa ugali ng mga atleta sa labas ng ring. Number 9. Barry Bonds. Si Barry Bonds ay isang dating manlalaro ng baseball na naglaro sa Major League Baseball sa loob ng 22 taon. Naglaro siya para sa Pittsburgh Pirates at San Francisco Giants at madalas siyang kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa lahat ng panahon. Sa Pirates, nanalo siya ng 2 National League Most Valuable Player Awards. Noong 1973, lumipat siya sa Giants at nagtagumpay din doon. Ngunit, may kontrobersya sa kanyang karera. Naging bahagi siya ng Balco Scandal kung saan isang laboratorio sa Bay Area ang nagbigay ng mga performance-enhancing drugs sa mga atleta. Itinanggi ni Bonds na gumamit siya ng steroids, ngunit kinasuhan siya ng pagsisinungaling sa korte noong 2007. Nahatulan siya ng obstruction of justice noong 2011. Kahit na may ganitong mga issue, kinikilala pa rin si Barry Bonds bilang isa sa mga magagaling na manlalaro ng baseball. Number 8. Rosie Ruiz. Si Rosie Ruiz ay naging kilala dahil nanalo siya noong 1980 Boston Marathon, pero natanggal ang kanyang titulo dahil sa pandaraya. Tumawid siya sa finish line na may oras na 2 oras, 31 minuto at 56 na segundo. Pero maraming tao ang nagduda dahil walang nakaalala na nakita siya sa karera at masyadong mabilis ang kanyang oras para sa isang baguhan. Nagsagawa ng investigasyon at napansin na hindi nagtutugma ang kanyang kwento. Isang saksi ang nagsabing nakita si Ruiz na pumasok sa ruta malapit na sa finish line, kaya hindi niya natapos ang buong marathon. Wala rin siyang record sa mga checkpoint ng ruta. Nalaman din na siya ay nadiskwalipika sa New York City Marathon noong nakaraang taon dahil sa parehong pandaraya. Sa huli, kinuha ng mga opisyal ang kanyang pagkapanalo at ibinigay sa iba. Number 7. Lance Armstrong. Si Lance Armstrong ay isang dating professional na siklista na kilala sa pagkapanalo ng 7 sunod-sunod na Tour de France mula 1999 hanggang 2005. Ngunit noong 2012, natanggal ang kanyang mga titulo dahil sa akusasyon ng paggamit ng bawal na gamot. Inamin ni Armstrong na gumamit siya ng performance-enhancing drugs at pinagbawalan siyang makipagkompetensya sa propesyonal na pagbibisikleta habang buhay. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa pagbibisikleta, kilala rin si Armstrong dahil nalampasan niya ang cancer at itinatag ang Livestrong, isang charity na tumutulong sa mga may sakit na cancer. Bagaman maraming tao ang nagalit sa kanya dahil sa pandaraya, hindi maikakaila na marami rin siyang natulungan. Ngayon, may kontrobersya pa rin ang kanyang pangalan, ngunit nag-host siya ng isang matagumpay na podcast
kung saan pinag-uusapan niya ang tungkol sa professional na pagbibisikleta at ang Tour de France. Number 6. Tonya Harding. Si Tonya Harding, isang American figure skater, ay naging kilala noong 1994 dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pag-atake sa kanyang karibal na si Nancy Kerrigan. Ang dating asawa ni Harding, si Jeff Gillooly, at ang kanyang bodyguard, si Sean Eckhart, ang nagplano ng pag-atake upang masaktan si Kerrigan bago ang United States Figure Skating Championships. Tinamaan si Kerrigan sa tuhod gamit ang isang police baton habang siya ay nag-iensayo. Sa simula, itinanggi ni Harding na may kinalaman siya sa pag-atake, ngunit kalaunan ay inamin niyang alam niya ang nangyari pagkatapos nitong maganap. Ang insidenteng ito ay naging malaking balita at nagdulot ng masusing pagsusuri sa buhay at karera ni Harding. Pinatawan siya ng mga parusang legal tulad ng probation, community service at multa. Dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pag-atake, siya ay pinagbawalan habang buhay mula sa United States Figure Skating Association na nagwakas sa kanyang karera sa kompetisyon at sumira sa kanyang reputation sa esport. Number 5. Rivaldo Ferreira. Si Rivaldo Ferreira, na kilala bilang Rivaldo, ay isang retiradong professional na manlalaro ng football mula sa Brazil. Kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng football sa lahat ng panahon. Bilang isang professional na manlalaro, ginagawa niya ang mga inaasahang gawain tulad ng paglalaro at minsan ay pag-arte upang makakuha ng pabor para sa kanyang koponan. Noong World Cup noong 2002, naglalaro si Rivaldo para sa Brazil laban sa Turkey. Isang manlalaro ng Turkey ang tumadyak ng bola patungo kay Rivaldo at kahit tinamaan siya sa binti, hinawakan niya ang kanyang muka at nagkunwaring nasaktan ng husto. Dahil dito, pinatalsik ang kalabang manlalaro na may yellow card na. Kalaunan, napag-alaman na nagkunwari lang si Rivaldo at siya ay pinagmulta. Number 4. Dwight Howard. Si Dwight Howard ay isang professional na manlalaro ng basketball. Kilala siya sa kanyang galing sa pagtalon, pagharang ng tira, at pagkuha ng rebound. Nakamit niya ang maraming parangal tulad ng 8 NBA All-Star selections, 5 All-NBA First Team honors, at 3 NBA Defensive Player of the Year awards. Ngunit, ang kanyang pinakamahusay na mga taon ay kasama ang Orlando Magic, kung saan nakarating sila sa NBA Finals noong 2009. Habang nasa Houston Rockets naman, si Howard at ang kanyang koponan ay pinuna dahil sa paggamit ng pandikit na tinatawag na stickum sa kanilang mga kamay sa panahon ng laro, na mahigpit na ipinagbabawal ng mga patakaran ng NBA. Nangyari ito sa television, ngunit hindi pinarusahan o pinagmulta si Howard para sa paglabag na ito. Bakit? Walang malinaw na sagot kung bakit hindi siya naparusahan. Number 3. Women's Badminton Teams. Noong 2012 Olympics, nagkaroon ng malaking issue sa competition ng women's badminton na kinasangkutan ng ilang team. Ang problema ay may mga manlalaro na sinadyang matalo sa kanilang mga laban para makuha ang mas magandang posisyon sa susunod na round ng torneo. Ang mga team na kasali sa isyung ito ay mula sa China, South Korea, Indonesia, at Denmark. Habang naglalaro sa round-robin stage, maraming pares ng manlalaro ang nakita na sinasadya ang pagkakamali tulad ng pagpalo ng bola palabas o sa net. Ang layunin nila ay matalo upang makakuha ng mas maginhawang kalaban sa knockout rounds. Dahil dito, nag-imbestiga ang Badminton World Federation at 8 manlalaro mula sa China, South Korea at Indonesia ang nadiskwalipika sa Olympics dahil sa hindi pagsusumikap na manalo at sa pag-uugali na nakakasira sa esport. Bagamat tila nakakabagot, ito ay malinaw na isang uri ng pandaraya. Number 2. Justin Gatlin. Si Justin Gatlin ay isang American track and field athlete na kilala sa kanyang husay sa sprinting events, lalo na sa 100 at 200 meters. Noong 2004 Athens Olympics, nanalo siya ng gintong medalya sa 100 meters
at pilak na medalya sa 200 meters. Ngunit kahit na maraming tagumpay si Gatlin, nagkaroon din siya ng maraming kontrobersya. Noong 2006, nagpositibo siya sa paggamit ng bawal na gamot na testosterone at pinatawan ng 4 na taong ban sa kompetisyon. Bumalik siya sa top-level competition noong 2010 at nanalo ng mga medalya sa World Championships at Olympic Games. Pero mahirap makabalik pagkatapos ng ganitong issue, kaya madalas siyang batikusin at pagdudahan mula noon. Number 1. Diego Maradona. Si Diego Maradona ay isang manlalaro ng soccer mula sa Argentina na naging isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan. Pinangunahan niya ang Argentina sa pagkapanalo sa 1986 FIFA World Cup. Dito niya ginawa ang tanyag na Hand of God goal at ang goal of the century laban sa England na naging sikat sa kasaysayan ng sports. Ngunit, naging controversial din ang karera ni Maradona. Nakipaglaban siya sa paggamit ng bawal na gamot at nagkaroon ng mga alitan sa mga taong nasa autoridad. Sa kabila nito, isa pa rin siya sa mga pinakamamahal na personalidad sa Argentina at sa mundo ng football. Ang Hand of God goal ay nangyari noong Hunyo 22, 1986 sa Estadio Azteca sa Mexico City, kung saan ginamit ni Maradona ang kanyang kaliwang kamay upang itulak ang bola papasok sa goal. Kahit na nagprotesta ang mga manlalaro ng England at malinaw na nakita ang handball, pinayagan pa rin ng referee ang goal. Tinawag ito ni Maradona na Hand of God na parang sinasabi niyang mula ito sa Diyos. Ang goal na ito ay tumulong sa Argentina na manalo ng 2-1 laban sa England. Kalaunan, nanalo ang Argentina sa 1986 World Cup.